Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit itong tasa reading. Pasensya na kayo guys kung hindi nyo masyadong makikita. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Makakalaya ka na sa worries, problems na nararanasan. Kahit na nararanasan mo man ito ngayon, kasi merong tutulong sa iyo na loved ones, pero namayapa na ito guys. Kung meron ka mang sinisimulan o kaya pinag-aaralan, ipagpatuloy mo ito kasi meron itong magandang dulot sa buhay mo at magugustuhan mo. Maging maingat din sa pagbibigay ng opinyon o kaya maigi, huwag kang ma-involve sa issue ng iba para hindi ito magdulot ng stress sa iyo. At saka dito, pwedeng sinimulan mo na or gagawin mo na naputulin yung koneksyon sa person na ang hatid ay negatibo sa iyo. Sa bagay noon, gusto mo na talagang putulin ang koneksyon dito sa person na ito. Pero ngayon, ito na yung final. At dito na darating yung iba't ibang oportunidad na magpapaunlad sa iyo. At sa bago mong sisimulan, hindi ka na mahihirapan na i-express yung abilidad mo at saka kakayahan. At saka anuman yung mga misunderstanding or kailangan ng communication ay haharapin mo ito. Pero hanggang doon na lang yun at magiging iba na yung focus mo kundi yung mga opportunities na dumarating. At saka, magiging mataas yung standard mo sa pamumuhay. Mas gugustuhin mo na magkaroon ng mas malaking kita at saka yung ma-enjoy ang buhay mo. Pero unti-unti, hindi na ito yung magiging focus mo. Mababago yung pananaw mo. Kundi, ibabalanse mo yung buhay mo at saka yung career. Mas pagbubutihin mo pa kung ano yung mga nalalaman mo at saka yung makapag-travel ka. At saka pinapakita rin dito sa tasa reading na nahihirapan kang makipag-communicate sa kapwa mo kasi yung kausap mo hindi nakikinig sa iyo. Hindi iniisip kung ano yung opinion mo or feelings. At saka tingnan nyo guys na kapag nag-iisip ka ng negatibo o nag-worry ka, pati yung kita mo or career ay naaapektuhan. Yung mga experience or kahinaan na nangyari sa nakaraan, ito yung mas lalong magpapalakas sa'yo at saka yung mas magiging determinado ka sa mga plano mo na masimulan at matapos. Hanggang dito guys, nakapagpahinga ka lang, kumbaga hindi naging maganda yung takbo ng financial mo or career o negosyo, pero bumabalik ulit sa dati na nagiging maayos. Dahil nga sa ang weakness mo ay yung naapektuhan ka sa opinion ng iba, huwag mo na itong bigyan ng pansin. Hanggat makakaya mo at saka para din naman ito sa iyo para sa ikakabuti mo. At saka, ang ilan sa inyo nawawala yung financial mo o nababawasan kasi dahil na rin sa mga iba't iba pang responsibilidad. Pero makakabawi ka pa rin. Ang next naman ay ang mystical cards. Alamin pa natin yung ibang detalye. Para sa mga hindi pa nakakaalam, kaya ang tagal kong hindi nakapag-upload kasi cleanse ko yung mga cards. Pinagpahinga ko. Ayan, maganda din yung mga cards mo. Kasi nga diba, maganda yung
magiging trabaho mo, pati kita mo maganda din. Kaya makakapag-save ka na ng money. At saka natututo ka na rin na mag-control sa financial mo kung ano yung dapat ibigay, ano yung dapat itabi, at kung ano yung para sa iyo. Kaya pala kasi, ang ilan sa inyo nagkaroon ka ng problema, lalo na pagdating sa kakulangan, yung kahirapan. At saka kasi sa panahon ngayon, madali na lang natin mapasakamay yung mga gusto natin dahil nakikita natin online. At isa ito sa nagpapahirap sa iyo, kumbaga kabawasan sa financial dahil sa napapabili ka tuloy. At itong next card naman ang nagpapatunay na makakabawi ka talaga, tatlong words ka na. Meron ng pagkontrol sa sarili, kaya nagkakaroon na ng promotion, yung pag-focus mo sa trabaho, at saka yung pag-increase din sa pag-save ng money, at saka kita. Mas nananaig kasi yung kagustuhan mo na magkaroon ng improvement yung buhay mo. Kaya ipagpatuloy mo kung ano yung magandang plano mo sa buhay. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung ano ang future connection nyo ng person mo, ng family, o kaya ng kakilala. Aalamin natin kung ano yung nangyayari ngayon, ano yung susunod na mangyayari, at saka sa future. Magbabanggit din ako ng zodiac sign. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang cards mo ay 7 of Cups, the World, at the High Priestess. Ang pinapakitang zodiac sign ay pangkalahatan at ang ibang cards naman ay Scorpio at Cancer. Kaya pala sa tasa reading, puro hopes, dreams, kasi yun yung pinapakita rin dito sa mga cards mo, mga plano. At saka, hinahanap mo yung sarili mo kung ano ba yung nakalaan para sa iyo. At yun yung mas pinipili mo sa ngayon. Ang ilan sa inyo, nagpakalayo-layo ka para malaman mo at mahanap mo kung ano yung gusto mo. Ang iba naman ay mas nag-focus ka sa sarili. At sinabi na rin sa tasa reading na sa career o kaya sa negosyo, maraming oportunidad or chances na darating sa iyo. Kahit na meron ka mang pinagkakaabalahan. Pero ang advice ng cards, piliin mo yung career or negosyo na alam mo na or kampante ka na makakaya mong mapalago or alam na alam mo. Yung pakiramdam mo kasi yung magagamit mo dito Lalo na't ang ilan sa inyo, malakas yung kutob mo. At saka, marireach mo yung goal or mga pinaplano mo sa buhay. Paulit-ulit na yung sinasabi ko guys, diba? Kasi yun talaga yung pinaparating sa iyo. Para sa ilang single, may event or party kang dadaluhan. Doon mo makikilala yung potential person. At itong person na ito ay magiliw sa kahit sino. At yun yung time na mapapansin ka niya.
Ito yung feelings or message ng person sa iyo. Itong person mo or bagong kakilala, hindi mo masyadong alam kung ano yung totoong feelings niya. Kasi kung hindi siya tahimik, ay matipid naman magsalita or magkwento. Ayan, itong person na ito, kahit na hindi siya open sa feelings niya sa iyo, yung feelings niya, sigurado siya. Kaya ikaw yung gusto niya na magstay sa buhay niya. Siya yung hahabol sa'yo. Kumbaga, siya yung in love. Nakadalawang words ka na rin na pwedeng foreigner itong person na ito or kalahi natin, pero sa ibang lugar or ibang bansa siya nakatira. Ito yung una kong nakita. Kasi yung person, kung ano yung mga alaala nyo sa nakaraan, yun yung nasa isip niya at pinapaulit-ulit niya. Yung time na magkasama kayo at happy. Itong next card, may posibilidad na yung person ay mas may edad sa'yo or mature siyang mag-isip. May pagka-old fashion itong person na ito. Nakadalawang cards ka na inuulit ng person na ito kung ano yung mga araw na nagkita kayo, kung paano kayo nag-usap, anong pinag-usapan. Attracted itong person na ito sa iyo. Pwedeng magkarelasyon na kayo or magkakilala pa lang. Kukulitin ka ng person na ito, makasama ka lang niya or makausap. Sa mga nasa relationship, nalagpasan nyo ng person mo yung mga problema or challenges na dumarating sa inyo. Ang iba naman ay magi-start na kayo na bumuo ng sariling pamilya. Kung hindi mo pa to alam, ibig sabihin pinaplano pa lang ng person mo. Kasi yung person mo nararamdaman niya na ito na yung magandang parte sa relasyon nyo, yung maging mas committed. At saka dahil na rin sa iba't ibang challenges, tampuhan, nababalanse nyo na ng person mo yung relasyon at saka oras. Ito naman yung next na mangyayari. The Hermit, King of Wands, at Two of Cups. Ang zodiac sign ay Virgo, Leo, at Cancer. Itong cards na ito ang nagsasabi na magtiwala ka sa sarili mo at saka kakayahan. Manindigan ka sa mga prinsipyo mo at saka marami ka pang pwedeng magawa. At saka nakakatulong din sa iyo yung pagre-relax or yung pagkakaroon ng time sa sarili para mas lalo mong ma-vision kung ano yung mga plano mo or mga susunod na hakbang na gagawin. At saka sa tinatahak mong landas ay magkakaroon ng blessings, yung connection mo sa kapwa magiging happy, balanse. Ang ilan naman sa inyo sa financial, hinahanap mo yung trabaho na mapupunan yung pangangailangan mo sa financial. At saka ipinapakita na marunong kang mag-manage or mag-control ng financial mo. Kaya nagiging matagumpay ka. Kumbaga yung naipon mo, nagagamit mo na para mapalago pa ito. Pwedeng magtayo ka ng negosyo. Or nagagamit mo sa emergency or pangangailangan. Lalo na't itong tatlong cards na ito ay magandang sign sa financial na meron kang sapat na para mabayaran mo yung mga bayarin or nahiram na financial
Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Para sa mga single, yung potential person, mas lalong na-excite kasi hindi kayo masyadong nagkikita. Natutulala itong person na ito sa tuwing may isip ka or maaalala kahit gaano man siya ka-busy. At gusto ng person na ito na maging close sa iyo or mag-start na kayo ng relasyon. Kahit na card ito ng person, pinapakita na card mo rin ito na merong bagong simula na gagawin kung patungkol man ito sa career mo or negosyo. Ang ilan naman ay sa love life, yung bang pag-amin. Ito yung simula na makapagpapawala sa mga nangyari sa nakaraan. Itong card ay nagpapatungkol sa person na mas lalo siyang ginanahan sa nangyayari sa buhay niya. At magpo-focus na itong person na ito sa nangyayari ngayon. Itong healing heart, matagal naman na siyang healed sa nangyari sa past. Mas lalo pang nagkakaroon ng healing kasi mas focus na itong person sa nangyayari ngayon at nagpadagdag pa yung mga sinasabing mabuti ng kapwa at saka yung nararamdaman. Pinakita na rin sa tasa kanina na meron ng pinuputol na negatibong koneksyon kaya nagkakaroon na ng healing kahit dito pinakita. Maganda itong card na ito kasi inuulit-ulit na magkakaroon ng bagong simula, tagumpay, pag-asa. Itong changes na mangyayari sa buhay mo na ina-apply mo sa sarili mo ay may malaking impact sa buhay mo, lalo na sa future. Sabi nga nila, hindi natin mape-perfect yung buhay. Pero kung alam mong meron kang habit na hindi makakabuti sa'yo, ito yung iwasan mo. Yung addiction na i-apply sa sarili, yung mas makakabuti. May iwasan naman yung addiction na paunti-unti, lalo na kung willing ka. Dalawang cards na yung nagsasabi sa relationship na yung person mo ay mas older sa'yo at saka wise din siya. At saka, ang advice ng tatlong cards ay yung bang i-priority yung relationship para mas nakikilala nyo yung isa't isa sa kung ano yung ayaw at gusto sa relasyon. Maganda yung relasyon nyo ng person mo kasi nakadalawang cards na soulmate kayo ng person mo. Guys, paalala lang na ang reading na ito ay general reading. Kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ace of Swords, the Hangman, at Eight of Pentacles. Ang zodiac ay Libra, Pisces, at Virgo. Itong cards na ito ang nagsasabi na ang ilan sa inyo lapitin ka ng mga negatibong tao. Pangatlong words na ito or cards na ikaw mismo yung puputol ng koneksyon sa mga taong alam mong hindi nakakatulong sa iyo. Future na kasi ito guys Kaya kung may nararamdaman kang hinanakit ngayon, sa future, iba na yung magiging pananaw mo. Mas magiging focus ka sa sarili at saka pag-unlad. Sa kalusugan naman, meron kang healthy routine. Pwedeng patungkol sa pagkain o kaya exercise or pareho mo itong ginagawa. Para maprotektahan mo yung healthy mo na pangangatawan or dahil sa ang ilan sa inyo nagkaroon ka kasi ng operation, health problem, kaya ayaw mo na itong maulit. Kaya naging maingat ka.
Para sa ilang single, yung potential person habang kinikilala mo siya, nalalaman mo na pareho kayo ng mindset or hilig. At ang advice ng cards, mag-focus sa ngayon para hindi na maulit kung ano yung nangyari sa nakaraan. Para malagpasan yung challenges at makaiwas sa misunderstanding, kailangan ng time sa relationship para mabibigyan linaw ang lahat. Na kahit magkaiba kayo ng goal ng person mo. Ito muna yung alamin natin. Ibig sabihin nito guys ay merong natapos na painful na situation pero meron namang napakagandang simula na nangyayari sa buhay mo. Nakadalawang cards ka na para sa clarity at saka katotohanan. At kung nakakaranas ka ng painful na situation, ganun din kasi yung magiging magandang kapalit sa buhay mo. Itong sitwasyon na sinasabi ng tasa reading, ng cards ay nalalapit ng mangyari sa iyo. May mga sitwasyon ka munang kailangan pagdaanan at misyon na dapat tapusin. Ayan, maganda pa rin. Naka-4 na cards ka na or words para sa change at transformation. Magkakaroon din ng enlightenment, balance at saka may mga sitwasyon na makakasanayan ka na or hindi na magiging painful sa iyo. May enjoy mo yung buhay mo. Itong card na ito nagsasabi na yung bagong simulang mangyayari sa buhay mo ay patungkol sa love, sa mga bagay na gusto mo or sa person na tinatangi mo. Marami nang magiging plano na makakapagpasaya at kontento. Itong card naman na ito, iba yung pinapahiwatig sa akin guys, na ang ilan sa inyo matagal na kayong magkakilala ng person mo. Kumbaga na-reincarnate kayo. Ngayon nyo ipinagpapatuloy yung naudlot sa nakaraan na kahit na iba na yung katauhan nyo. At ito na yung magpapahinto sa karma na nangyari sa nakaraang buhay. Kasi maayos na eh. Naayos mo na. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Ito yung final card. Itong judgment ang nagsasabi na yung mga desisyon mo ay meron ng mga magandang bunga at saka nasa tamang direksyon ka na tinatahak at makukuha mo kung ano yung mga nais mo sa buhay. At kahit na may mga hindi may iwasan na sitwasyon, magulo man ito, alam mo na kung paano ito bibigyan ng solusyon at mas lalo ka pang magiging malakas at saka magiging wise sa mga decision mo. Magiging matagumpay ka. Pipiliin mo kung ano yung nararapat sa'yo na walang pag-aalinlangan.